Magandang gabi po mga kaibigan, kababayan at mga kapatid. Bago ang lahat, babatiin muna natin tayong lahat binabati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. December 1 na, December na po. So, kahit may COVID, may baha, at may digmaan laban sa mga komunista, tuloy pa rin ang Pasko ng mga Pilipino. Nang nakaraan po, tinalakay natin ang escapade ni General Victor Corpus. Maganda po, ang matalinhaga po ang aral na maidudulot ng buhay ng general na ito. Sapagkat from being a military officer, as a graduate of Philippine Military Academy at naging professor din sa nasabing akademya, ito po ay bumaliktad, sumama po sa mga sa CPP, NPA, NDF. At hindi lang siya basta pangkaraniwang tao doon o membro. Siya din po ay naging chief. Siya ang naging chief training officer ng mga New People's Army. But after 6 years, siya po ay sumuko sa pamahalaan at later nagbalik sa serbisyo bilang isang military officer muli. So, ano po ang aral na ating makukuha o benepisyo na makukuha sa aral ng kanyang buhay? Nung tinanong po siya kung bakit siya umalis sa CPP, NPA, NDA, ganito po ang naging kasagutan niya. Ang sabi niya, yung injustice, yung inequalities, and injustice, inequalities, at saka yung hindi yung injustices, inequalities, at saka yung mga corruption na naisang baguhin dito sa ating lipunan. Sa loob lamang ng 6 na taon, nakita niya na masigit pa sa loob ng samahan. So, para sa kanya, yung ipinaglalaban nila was not dying for. Kaya, bumitaw siya. So, maganda pong ito po ay aral doon sa mga patuloy pa rin na nalilinlang ng mga nabanggit na samahan, lalo na sa hanay ng mga kabataan. Ngayon po naman, isang yugto ng himagsikan o rebellion ang ating pag-uusapan, at ito po ay tungkol sa Hukbalahap with Luis Tarok. Nabanggit nga po natin na ang rebellion ng mga komunista, yung kanilang pakikipaglaban sa pamahalaan, ay nagsimula ito mismo pagkatapos ng ikalawang digmaan, 1946, hanggang sa late 50s with Luis Tarok at ang kanyang Hukbalahap o Huk. Ito po yung ating pag-uusapan. Nais lang po nating ipakita sa sambayanan kung ano ang mukha ng rebellion kahit paman bago pa ang New People's Army. So,
we had a chance of being invited to attend a seminar tungkol po sa ang pamagat po ng seminar, guerrilla movement in the Philippines. I was invited by my twin brother who was then working with the National Historical Institute, which sponsored the said seminar. Isa po sa mga resource speakers doon ay si Luis Tarok. I think it was late 81 or early 82, 1981 or early 1982. And at that time, Luis Tarok was about in his late 70s or early 80s. Ngayon po ang tingin ko sa edad niya, matanda na, malumanay magsalita, malamig ang boses. So, he was talking bakit nagrebelde sila. At siyempre, ang unang dahilan noon ay ang pagsasamantala sa mga magsasaka, lalo na dito sa Central Luzon. At kung paano sila nakikipaglaban at kung hanggang doon sa kung bakit sila sumuko. At di umano, sumuko sila sapagkat kinumbinsi sila ni Benigno Aquino Jr. na sumuko at maraming mga pangako sa kanila na magandang buhay. Ang sabi niya, hindi rin naman natupad. Niloko lang sila. Ninoy at that time also was a very young journalist. It was in 1957 na sumuko sila. Yan, habang nagsasalita si Luis Tarok, mayroong isang from the audience nag-raise ng question. Ano ang sabi niya ganito? Luis Tarok, bakit ipinapatay ng hook si Mrs. Aurora Quezon, the wife of the late Manuel L. Quezon, the 1935 President, Commonwealth President of the Philippines? Ang sagot ni Tarok ay ganito: hindi natin maring ipapatay si Aurora Quezon sapagkat siya ay tumutulong sa kilusan. Siya ay nagbibigay ng mga pagkain, gamot at ibang mga pangangailangan ng mga kasama. Katunayan, kapag may nasusugatan mula sa enkwentro ng Philippine Constabulary at HOC, yung mga sugatan na kasama, ipinagagamot mismo ni Mrs. Aurora Quezon sa PGH o kaya mismo sa bahay niya. Kaya sabi niya, hindi pwedeng ipapatay si Aurora Quezon. E di, ang tanong ulit nung audience, bakit nga napatay siya ng mga hook? Ang sabi niya, sapagkat katulad sa military, maraming intelligence na hindi intelihente. Ang totoo daw doon, ang napagkasunduan at ang inutos na patayin ay si Presidente Elpidio Quirino. Si President Quirino ang inuuto, ang napagkasunduan ng konseho, ng politburo nila, na si Quirino, Presidente Quirino ang ilikida. Nagkataon na ito si Mrs. Quezon Aurora. May dalang mga supply papunta sa mga hukbalahap sa baler. At ang mismong sinakyan ng mga supply ay military truck 6x6. Nakakonvoy. Dumaan sila sa Lucena City. Nag-courtesy call sa mayor. Ang sabi ng mayor, Mrs. Quezon,
Mainit ang sitwasyon ngayon. Hindi ka pwedeng tumuloy papuntang Baler sapagkat nag-ooperate ang Hawk at saka ang military dito sa area. Ang sagot di umano ni Mrs. Quezon, hindi ako gagalawin ng mga kasamahan sa bundok sapagkat kilala nila ako na ako'y kasama nila. Katunayan, itong dala kong mga sa army truck na yan ay supply para sa kanila. Ang sabi daw ng mayor, kung hindi po kayo mapipigilan, sasamahan ko kayo. So sumama itong mayor sa sasakyan ni Mrs. Aurora Quezon. Pagdaan doon sa area na kung saan nakapormiso na yung mga Hawk, may sumigaw na ito na si presidente sapagkat itong mayor ay nakasuot ng gala, puti ang sombrero, puti ang damit, paitaas at pambaba. The usual attire of the President Quirino. So biglang sumigaw, ito na ang presidente. Paulanan ng bala. So pinaulanan. Itong mayor bumaba pa at nagsisigaw na hindi si presidente ang kasama ko, si Mrs. Aurora Quezon. So meron daw nagsabi na total naman, nasimulan na, bisugat na, tuluyan na lang. So tinuluyan. Pero sabi ni Tarok, ang hinatulan ng kamatayan, yung mga grupo na pumaslang kay Mrs. Aurora Quezon. So yun po ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Mrs. Aurora Quezon. So pagkatapos ng pagtugon ni Tarok, biglang may isang tumayo mula sa audience. Ang kanyang pakilala, siya daw ang bunsong kapatid ng presidente Elpidio Quirino. Siya ay si Antonio Quirino. At that time, ang pakilala niya, he was RTC Judge of Manila. Ang galit na galit siya, dinuduro niya si Tarok. Ang tanong niya, bakit ninyo inutos na patayin ang aking kapatid? Ang sagot ni Tarok, sabi niya malumanay, Tunyeng, hindi ako ang nag-utos na nalikidahin ang iyong kapatid si Pidyong. Iyon ay napagkasunduan ng komite na likidahin si Pidyong. Lalo nagalit itong Antonio Quirino. Ang sabi niya, at bakit pinagkaisahan ng komite? Samantalang, alam na alam nyo naman na tayo ay magkakasama. Ang sagot ni Tarok, Tunyeng, katulad mo. Pinapunta ka sa Europa, sa Espanya para mag-aral ng guerrilla tactics. Pero hindi ka na bumalik dahil nasarapan ka sa buhay mo sa Europa. Ang sagot ni Antonio Quirino, paano pa akong babalik? Nabalitaan ko na mayroon ng kautusan ang konseho, ang samahan, na ilikida ang aking kapatid. Ang tinatanong ko kung bakit ninyo pinagkaisahan na patayin. Ang sabi ni Tarok, Tunyeng, sa simula magkakasama tayo. Ang kalaban natin, Amerikano. Pero nang maging presidente siya,
nasarapan siya sa buhay niya bilang presidente, kumampi na siya sa Amerikano. At yun ang kasalanan niya. Kaya ipinag-utos ng konseho na ipapatay siya. So yun po ang kwento ni Luis Tarok, direct from his mouth. Ano po ang significance nito? This is a part of history which is not yet written. Yung aspeto na yung rebelde to a certain degree ay mayroong pakikipag-ugnayan sa mga taong gobyerno. Kaya hindi ito alam ng pagkaraniwang mamamayan. Ang nakakaalam lamang ang ilan sa mga opisyalis ng mga rebelde at ganon din naman sa ating pamahalaan. So sa yugto ng hukbalahap, iyon ang katotohanan na sa simula mismo ang Pangulo ang kanilang kausap, although later nagkaroon ng mga ganong hidwaan na kung saan ipinag-utos din na patayin ang Pangulo. Ano ang relevance nito sa kasalukuyang digmaan with CPP, NPA, NDF? Just the same, mayroon din po mga tao sa gobyerno, aktibo bilang public officers, na nakikipag-ugnayan sa mga rebelde in terms of supporting them. Kaya po, patuloy itong rebellion na to. With respect to NPA, CPP, NPA, NDF, it's about 50 years. At ngayon ay nagsisimula pa lang yung maigting na digmaan para wakasan sila with NTF, LCAC being the leading agency. Ang tanong, sino-sino po itong mga tao na to sa ating pamahalaan na nakikipag-ugnayan sa mga rebelde? O hindi lang basta ugnayan, sumusuporta. Una po dito, halimbawa, yung Makabayan Black na nakaupo sa Kongreso. Nandyan po sila. Sumisweldo yan, mayroon pong malaking pork barrel, kung ano man ang termino. But traditionally, it is pork barrel. And it's about 80 million per year. At kung anim sila, 6 times 8, that is 480 million every year. At yan is pumupunta sa samahan nila bilang suporta. Sa mga universidad, nariyan po yung mga university officials, professors, teachers, who are either sympathetic with the CPP, NPA, NDF, or actual members of the said organization. So, natutolerate yung kanilang recruitment in terms of manpower supply. Sa bahagi ng mga negosyante, whether willing or unwilling victims in terms of revolutionary taxes, napakalaking halaga po ang ibinibigay nila. Itong mga construction company na nagko-construct ng mga roads and bridges, lalo na sa mga malalayong lugar, upang hindi sunugin ang mga equipments, upang hindi iharas yung kanilang mga workers,
magbibigay sila ng revolutionary taxes. Same with mayors, governors. Para sila hayaang mangumpanya sa mga area na malakas ang presensya ng NPA, magbibigay din sila. Ganon din ang taong bayan, sapagkat either papatayan sila, intimidate kapag hindi sila nagbigay. So, all in all, what we are saying here is ang karamihan sa a lot of people in the government, businessmen, politicians, and even the masses are being compelled or voluntarily support the rebel groups with terrorism, with terrorist activities. So ito po ang katotohanan tungkol dito. At ayon nga sa ating natuklasan direct from the leaders, na ito talaga ay totoo, hindi basta red tagging, hindi basta bintang ito. So, learning from these lessons, makikita po natin na kailangan talaga ang political will, not only on the part of the president, being the chief executive, but all throughout the nations, the local chief executives especially, the businessmen, the politicians, the masses, the people themselves. Kailangan po ang pagkakaisa at pagtutulungan. Kaya po patuloy ang ating panawagan. Lalo na po itong Makabayan Black sa Kongreso. Kailan lamang napabalita na mismo ang anak ng isang Makabayan Black representatives, si Congressman Colyamat, mismo ang anak niya na isang NPA active, batang-batang babae, ay napatay sa labanan between the military and the NPA. Ilang buhay pa po ng mga kabataan na magagaling, mga nationalist, makabayan. Kaya lamang dihis ang paniniwala tungkol sa mga bagay sa nasyonalismo na kanilang ipinaglalaban. Alam naman po natin na walang patutunguhan itong kanilang ipinaglalaban. Mismo si General Corpus, a very young military officer, idealistic one, who wanted to change in our society sapagkat sabi niya nakita niya ang pagsasamantala ng mga naghaharing uri na ilan mga oligarchs na ginagamit ang military sapagkat naranasan dahil mismo siya ay napag-utusan. So, in his desire to change, nag-break away siya sa military, sumama sa CPP, NPA, NDF. Within the span of 6 years, nakita niya the atrocities, the injustices, the exploitation committed by the organizations against their own members themselves. Nakita niya. Palibasa matalino, within 6 years, nakita niya na it's useless to die for that ideology. So, nagbalik siya sa military. Although still, he recognized that there is a need to change, as we do also recognize. Alam naman natin, it is accepted na may kailangan talagang baguhin sa sistema ng ating gobyerno, sa sistema ng ating ekonomiya, sa sistema ng uri ng ating pamumuhay. Pero ang sinasabi po natin dito, well, we have to work for those changes, for the betterment of the lives of the Filipino people. One thing is sure.
that the those changes that we want to attain cannot be done so by way of armed struggles against the government forces. Hinihikayat po natin magkaisa tayo, sama-sama tayo tungo sa isang makabuluhang pagbabago. Wala pong question dyan. Hinihikayat po natin ang lahat, lalo na yung makasama natin na namumundok, sapagkat kaya sila namundok dahil sa paniniwala na kailangan talaga po may baguhin sa buhay ng mga Pilipino sa sistema na ginagalawan natin. We are one with that belief, but it is also sure na hindi po yan makakamit sa pamamagitan ng digmaan laban sa pwersa ng pamahalaan. We can attain that meaningful change that we want for this country with peaceful and legal means. Wala na pong ibang paraan. Hindi po ito malulutas sa ibang paraan na madugo, na katulad ng sinasabi ng ideolohiya ng CPP, NPA, NDF. Tunghayan po natin ang ibang mga hardcore ideologist ng mga bansa, katulad po ng Russia. At the time that communism in Russia was about or could be considered at peak, bumagsak po ito. Bumagsak, kahiwa-hiwalay. Kaya nawala ang pagiging leading country nito sa mga communist bloc countries. Sinundan po ito ng China. Ang China is on the way up, pero unti-unti na rin pong nagiging capitalist ang China in terms of letting her people doing business. So, with that capitalist ideology being slowly introduced, unti-unti nang by practice, bumibitaw ang China sa communist ideology. Pero ang communism in the Philippines appears to still stick with its original ideology as to few. Anyway, doon sa iba, sa marami, alam naman natin wala na rin ideological yan. Plainly terrorism na lang po ang ipinaglalaban. Siguro sa estimate po natin, kung mayroon pang mga ideologues o yung nag-i-stick talaga sa bundok because of communist ideology, baka yan yung mga 5% na lang. 95%. Sabihin na natin 5 to 10%. 90% are staying there for terrorist activism. For terrorism na lang. Yun na lang ginawa ng hanap buhay. So in this case, it's no longer worth fighting for. Mamamatay lang kayo na wala na kayong ipinaglalaban. So muli, atin pong inaanyayahan at binabalikan, pabalik-balik itong ating pakikipag-usap, sapagkat naniniwala po tayo na ito na yung tamang panahon para wakasan ang rebellion, ang communist, ang CPP, NPA, NDF sa ating bansa. Dalawa pong mukha itong pagwawakas. Ang una po rito, the first phase should be kumbinsin silang sumuko,
At yung ayaw sumuko, daanin po sa military war, meaning patayan, hulihin, patayin kung lumaban. At ang pangalawang mukha naman, at sabi nga natin, ito po yung ating gustong bigyan ng diin sa labanang ito, ay hikayatin na sumuko ang mga kasama natin, na isuko na ang kanilang pakikipaglaban sa pamamagitan ng armas, bumalik sa ating lipunan at ipagpatuloy ang kung anumang ipinaglalaban nila sa pamamagitan ng mapayapa at legal na paraan. Marami pong salamat at muli maligayang Pasko at manigong bagong taon.